Dalawang fully grown na mga marijuana plants, 38 sachet ng hinilang pinatuyong marijuana, shabu, balat, sandakmakmak na mga drug paraphernalia na kumpiska sa nagawang one-time, big-time operation ng kapulisan. Para sa detalye narito ang Hataw Balita. 5 barangay ang pinasok ng kapulisan. Ito ay ang Barangay Cannery, Poblasyon, Magsaysay at Silboy 8. 10 search warrants ang inimplementa. 6 dito ang nahuli, habang 2 naman ang nagnegatibo. Todo tanggi naman ang mga nahuli. Nasa kanila ang mga nakumpiska. Ngunit inamin nitong paminsan-minsan raw ay gumagamit sila tulong para hindi manghina ang kanilang sistema. Minsan lang. Pag sa trabaho. Pero kayo, sir, personally, gumagamit kayo minsan? Sa personal, wala. Nagbebenta? Wala. Siyempre, gamit lang kami, ana. Oh, pero na-acto nga nakuha, yun, wala. Oh, ano. Wala rin mangyari, ma'am. Kahit magsasabi rin ako ng katotohanan. Bakit po, kuya? Bakit nandito ako na wala mang nakuha sa akin, di ba? Kasaling dinampot ang magbiyanang Di Alca. Subject ng search warrant ang mister ni Lorna Di Alca na si Benedicto Di Alca. Ngunit noong pinasok ng kapulisan ang kanilang tahanan, tumambad sa kanila ang nakatanim na fully grown marijuana plant na ito. Ngunit ayon kay Lorna, balak na umano nitong isumbong sa kapulisan ang gawain ng mister. Ngunit natatakot ito na baka bugbugin siya gaya ng banta ng kanyang asawa. Alam naman itong gumagamit ito ng iligal na droga. Sigigan kami saway, sakit na lang tasigig saway. Hindi ko katulog kung gabi. Ayon sa Station Commander ng Pulamulok Municipal Police Station, paubos na ang supply ng droga noong panahong nilusob nila ang mga subject ng search warrants, kung kaya't maliliit lamang ang kanilang nakuha. Ngunit hindi ito indikasyon na humina na ang demand at supply ng droga sa lugar. No, we could not say like that, no. Kasi siguro during the time na nag-serve tayo ng SW, it's about na yung supply, paubos na. In fact, kaya nga nag-negative tayo. Pero as we see, kung nakita natin, konti nga yung sachet natin na nakuha, no? Yung shabu, no? Believed to be shabu. However, yung paraphernalia, no? Yung ginagamit, no? Yung mga tutor and everything were there, no? So, yung item lang talaga na shabu yung wala. Ihahanda naman ang ihahaing kaso para sa mga nakatakas na nagpositibo sa droga. Aasahan umano ng publiko na patuloy ang kanilang operasyon para kung hindi man mahinto ang iligal na gawain sa bayan ng Pulamulok, kahit kaunti ay maiwasan ito sa kapakanan na rin ng mga kabataan. Timbog ng City Anti-Illegal Special Operation Team o KAIDSOT ang isang lalaki na nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Nahuli si Alimar Dimacuta alias Alimar Sultan, 35 taong gulang na residente ng Purok Fatima Casilak, Barangay Dadiangas West, nitong lungsod. Sa pagtataya ng otoridad, aabot sa 65,000 pesos ang 5 sachet na nakuha sa suspek. Sa ngayon, kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang kakaharapin ng nahuli. Samantala, huli ang 3 lalaki matapos ang sinagawang drug bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency. Target ng PDEA at 12 mga kabrigada mag-asawang si Ray Panerio at Razel Panerio. Pero iba ang nadatnan nila sa bahay ng mga targets. May 3 kalalakihan na silang dinampot ng mga otoridad. Nakuha sa naturang pamamahay ang 6 na sachet na pinaniwalang shabu, aluminum foil, lighters at isang digital weighing scale. Tudutanggi naman ang mga naarestong suspect at ayon pa napadaan lamang umano sila at inanyahan ng kumain. Nakatakas sa kanang target, patong-patong na kaso naman ang isasampa ng PDEA 12. Mag-isang taon na umanong minamanman ng PDEA 12 ang nahuling suspect dahil sa paggamit ng illegal na droga sa kanilang lugar. Kaso paglabag naman sa RA 9165 ang inilaan ng PDEA 12 laban sa mga naarestong suspect. Sa unang pagkakataon, dumating sa rehiyon ang Police Regional Director na si Police Chief Superintendent Noel Punla Armilia para humarap sa media. Ito may kaugnayan sa madugong dispersal sa Kidapawan. Paglinaw ni Armilia, pantay-pantay lang at wala namang lamangan ang nangyari doon sa Kidapawan. Dahil sa may isang fact-finding team ang nabuo ng Camp Crame, kaya may limitasyon na ang kanyang mga pahayag upang di niya mapangunahan ang investigasyon ng naturang fact-finding team. Sa kasalukuyan, dumating na sa
PRO 12 ang 300 units ng CDE o Civil Disturbance Equipment na siyang tugon ng PNP Chief sa nangyaring rally sa Kidapawan. Pagpapaklaro ni Police Chief Superintendent Armilia na ang mga naarestong farmer at residente ay wala sila sa loob ng kulungan at sila'y pinagsisilbihan rin ng DSWD at ng iba pang concerned agency. Tiwala ngayon ng Commission on Elections na hindi kayang i-hack ang gagamiting vote counting machines o VCM sa automated election sa buwan ng Mayo. Marami raw umanong mga security features ang VCM kaya mahirap itong gawin. May hataw balita si Abby Lorenzo. Natatakot umano ngayon ang botanteng si Aling Marilyn Antonio dahil automated ang eleksyon. Ayon sa kanya, baka raw kasi ma-hack ang gagamiting vote counting machine o VCM. Murag gyapon na board exam gali day nga i-check lang gihapon sa machine. May posible gyud madaya kung i-program na wa tay mahimo. Nabatid na noong Marso 29 na hack ng Anonymous Philippines ang website ng COMELEC. Paraan umano nila ito para bigyan ng babala ang COMELEC na pwedeng ma-hack o madaya ang eleksyon. Pero kinontra ito ng komisyon. Well, actually, it's a different story, no? Ang hinahack allegedly nila is the website for public information and public access. Pati ito sa BCM, iba ito eh. Ibang program ginagamit nito at mag-under lang ito during election day lang. Siniguro naman ng Commission on Elections na hindi kayang i-hack ang mga VCM dahil sa mga security features na meron ito. Well, according to the pronouncement by the provider, Smartmatic, they have raised it from 128 to 253, meaning you need to have trillions of combinations before you can access the code. Nabatid na inaasahang darating sa susunod na linggo ang nasa 2,000 VCM na gagamitin ng rehiyon para sa eleksyon. Siniguro umano ng COMELEC na meron silang mahigpit na koordinasyon sa otoridad para hindi magalaw ang mga makina. All along, we have been closely monitoring and coordinating with each other. In fact, natatawagan kami. Naniniwala rin ang COMELEC na dahil automated na ang eleksyon, mas malaki ang posibilidad na walang dayang mangyayari ikumpara kung mano-mano ang gagawin. Nabatid na 1 buwan na lamang ang aantayin, eleksyon na. Abby Lorenzo, Brigada News. At para naman sa ating ulat panahon mga kabrigada, aasahan na ngayong weekend. May 50% na posibilidad na uulanin ang lungsod dahil sa clustering na namomonitor ng ahensya. Narito ang Hataw Balita. Nagpapahangin si Tatay June Duterte nang naabutan ng news team dahil kasi sa sobrang init ng panahon ay kailangang pangalagaan din ito ang kanyang sarili. Medyo makulimlim ang panahon, ngunit anya, sa nakikita nito'y walang posibilidad na uulanin ng Jensen. Dili, muagiran ni siya. Muagiran ni, dili ni kaulan. Pero ikaw, gusto ni mo ulan na? Gusto ko mulan lang ta, kay para bugnaw ba. Pero di, malabo ni mulan. Hangin mangod. Ngunit ayon sa Pag-asa, mayroong 50% posibilidad na aasahang uulanin nga ngayong weekend dahil na rin sa cloud clustering na nangyayari dito sa Central Mindanao. Ngunit posible rin itong malusaw dahil na din sa sobrang init ng panahon. Kung mapapansin, makapal ang ulap, ito ay sanhi ng wind convergence mula sa karagatan. Develop sa clouds nga mamahimong mo dako ang labi na diya sa dagat, so posible nga mamahimong dako nga mga pagdagom ang mahitabo. So magdala nig mga pag-ulan sa mga susunod nga mga adlaw. Habang aasahan naman ang 70% uulanin ang Caraga Region, Davao Region at Northern Region ng Mindanao mula hapon o kaya gabi. Ngunit kung uulanin nga naman, hindi naman raw ito magtatagal. Di na ito may depende na siya. Kung mo lantod siya dugay, depende sa formation nga maabot diri sa atong mga clouds. No? Kung baga ba, mamahimong naay, pero mostly dili kayo mo dugay ng mga pag-ulan. No? Hindi rin ito sinyales na tapos na ang nararanasang El Niño phenomenon, ngunit mababawasan ang init factor at magiging banayag na ang panahon pagsapit ng buwan ng Mayo. Umabot ang init factor ng lungsod sa 42. Pinag-iingat rin ng publiko dahil kung uulanin nga ngayong weekend, maglilipanan naman ang sakit dulot ng singaw ng lupa.
Yan, sana naman lang kahit ambon, ano, na matagal-tagal lang sa gayon, maibsan lang naman ang init na nararanasan sa ating lungsod. Umaasa mga kabrigada ang Commission on Elections na makukuha nila ang target na 80% turnout na mga boto mula sa mahigit 1 milyon na mga registered overseas absentee voters. Ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez, makakatulong din umano na makuha ang kanilang target ang kauna-unahang pagkakataon na maraming mga kandidato ang lumabas ng bansa para mangampanya. Maliban dito, malaki rin umano ang factor na matataas na rate registration kaya kampante silang maita-translate ito sa actual voters. Pinagtibay ng Court of Appeals ang una nitong desisyon noong nakaraang taon na si dating Commission on Human Rights or CHR Commissioner Coco Quisumbing sa pang-aabuso sa kanyang mga tauhan. Sa dalawang pahingang resolusyon na inilabas ng former Special 6th Division ng CA, ibinasura ang motion for reconsideration na inihaay ni Quisumbing dahil sa kawalan ng merito. Matatandaan na sa ruling ng Ombudsman, hinatulang na guilty sa grave misconduct and violation of Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees si Quisumbing. Nag-ugat ang kaso sa reklamo ni Maria Regina Eugenio, Elizabeth Diego Bizon, Alexander Fernandez at Jesse Ayuste na mga co-terminus employees ni Quisumbing. Binatikos ng ilang kongresista ang Pangulong Benigno Aquino III sa umunoy pananahimik nito sa gitna ng kaguluhan sa Kidapawan City, North Cotabato, kasunod rin ng madugong dispersal sa mga nagraling magsasaka. Ayon kay Party List Congressman Terry Redon na wala man lang salita o pakikiramay na narinig mula sa Pangulo at sa halip palaging si dating DILG Secretary Mar Rojas ang nagsasalita sa media o di kaya sa mga membro ng gabinete. Pero ang masama umano ay puro misinformation at intriga ang ipinapakalat ng mga ito. Marami rin umano ang gustong malaman kung suportado ba ng Malacanang o direkta mula mismo sa Pangulong Aquino na gawin ang maras na pagbuwag sa mga naggatipon-tipon ng mga magsasaka. Ito ay upang makita umano kung may accountability si Pinoy o iba pang opisyal na sangkot sa Kidapawan incident. Formal nang kinasuhan ang 5 katao na di umano'y dahilan ng pagbagsak ng isang substandard na building matapos yumanig ang magnitude 6.4 na lindol sa Taiwan. Kabilang sa mga kinasuhan ang may-ari ng Weiquan Building at contractor nito. Matatandaan higit sa 100 katao ang naitalang patay sa pagtama ng lindol. Ayon sa mga prosecutors, malinaw na may kapabayaan sa parte ng may-ari ng gusali, department manager, 2 architect at structural technician na nagresulta sa trahedya. Muling binanata ng North Korea si South Korean President Park Geun-hye. Inilarawan pa ng Pyongyang na isa umanong demonyo at tinawag pa nilang manyak ang naturang opisyal. Sinabi pa ng Committee for the Peaceful Reunification of Korea na pagbibigay diin ni Park na abandonahin ng North Korea ang nuclear program ay nagpapakita umano ng pagka-ignorante ng South Korean leader. Sinisipan ng North Korea si Park na siya ang nagpalala sa tensyon sa Korean Peninsula. Umabot na sa 14 na toneladang cocaine ang nakumpiska ng US Coast Guard mula Enero hanggang Marso nitong taon. Nakuha nila ang mga nasabing kontrabando sa coastal area sa Central at South America. Sa kabuuan, aabot sa $400 million ang halaga ng nasabing droga na marami pa rin silang kakasuhang mga tao. Inamin ng aktres na si Casey Concepcion na isa sa kanyang birthday wishes ay mahanap na ang kanyang The One. Ayon kay Casey, nais niya na magkaroon na siyang muli ng inspirasyon na magpapasaya sa kanya. Huling nakarehistro ni Casey ang aktor na si Paolo Avellino. Sa ngayon ay abala si Casey sa pagiging social entrepreneur sa kanyang online shop with The Cause. Single man ay tiniyak ng aktres na may kasiyahan siya ngayon sa kanyang puso. Samantala, matagal na umanong napatawad ni Marian Rivera ang co-star na si Heart Evangelista na may kaugnayan sa matagal ng away o hindi na pagkakasundo. Matatandaang noong 2011 ay nasangkot sa kontrobersiya ang dalawang aktres habang ginagawa nila ang pelikulang Temptation Island na umabot pa sa konfrontasyon di umano ng ina ni Heart na si Cecile Ongpauco kay Marian sa airport pagkadating ng cast mula sa Ilocos Norte. Ayon sa aktres, matagal na niyang napatawad si Heart at isa lang ang kanyang pakiusap na sana kung ano ang mga sinasabing salita ay tumutugma sa mga ikinikilos. Wala naman kasi aniyang kaso sa kanya at madali siyang magpatawad basta nakikita niyang sincere at totoo ito sa kanyang sinasabi.
Sa ngayon ay tutok si Marian sa anak nila ni Ding Dong na si Baby Zia at sa mga naka-line up na proyekto. Yan, habang inantabayan natin mga kabrigada ang official weigh-in ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley sa MGM Grand Garden Las Vegas, Nevada. Any minute now, ihatid sa atin ng 89.5 Brigada News FM. Pero ito mga kabrigada, isang araw na iulat habang lumalala umano ngayon ang tagisan ni Manny Pacquiao at itong si Timothy Bradley. Ayon naman kay WBO welterweight champion Nonito Donaire, sakaling bumalik man o hindi sa paglalarong boxing si Pacquiao, sapat na umano ang kanyang napatunayan sa nasabing larangan para mapabilang sa listahan ng mga all-time greats sa boxing. Magugunita na maging ang trainer ni Pacman na si Hall of Fame trainer Freddie Roach at ang top rank CEO na si Bob Arum ay hindi pa lubusang naniniwala na ang laban ng Pinoy ring icon sa linggo kontra kay Tim Bradley ay huling laban nito. Ayan, you're not alone, Sir Donaire, in that foreboding na hindi pa ito ang last. Oo naman. Yan, pero ito mga kabrigada, any minute ha, magkakaroon tayo ng update sa gagawing weigh-in sa mga oras na ito. Ayon sa 89.5 Brigada News FM, ay nasa MGM Grand Garden na at tinahanda na yung weighing skill para doon sa pagtitimbang, pagkuha ng timbang nitong si Tim Bradley at Manny Pacquiao. So many activities to look forward to Kaya tonight. nga, The Video Cage Challenge. Tomorrow, laban between Timothy Bradley and Manny Pacquiao. And in the evening, don't forget, afternoon, o mga alas 5, the Vice Presidential Debates. Kailangan ho natin makialam at makilahok sa mga relevant na activities dito sa ating bansa. Alright mga kabrigada, more information, chikahan at music at mga tugtugan mga kabrigada dito lamang sa Morning Hataw sa pating pagbabalik.